Biblical nga ba ang Valentine's Day? Ito ba ay dapat gawin ng mga Christian? Ano ang sinasabi ng Bible pagdating sa pakikipag-date sa Valentine's Day? Satanic or paganism nga ba ito? Ito'y alamin po natin sa video ito. Tatanungin natin sa nag-originate ang Valentine's Day, galing po yan sa Roma. Napakarami po nilang celebration. Isa na dyan na naging holiday celebration ay yung Luperca na tinatawag. Kasi February 13 to 15 po yan. They honor God of fertility and shepherd. Kino-connect nila yan sa Valentine's Day kasi nga yung history po niyan about po sa lovemaking, matchmaking, and romance. The ancient Romans celebrated the festival Lupercalia on February 13 po talaga yan to February 15. One of the festival rituals involved young men running through the street and weeping willing women with animal skin to encourage fertility. Totoo lang, hindi makadiyos ang ginagawa ng mga tao sa celebration ito. Sobrang immoral. Bukod sa napakaraming Diyos ang sinasamba nila, involved dito ang hayop. Dumaan ng maraming panahon, 3rd century, kinonect po yung holiday season ng February 13 to 15 sa Valentine's Day na galing sa Luperca. At yung Valentine's Day, kinuha po yan is Saint Valentine. Gusto ko po maunawaan nyo mga kapatid kung ano yung pinupunto ko dito. Nag-originate ang Valentine's Day, marami nagsasabi na pagan ito, satanic ito, at kino-connect doon sa Luperca, which is kasalanan po ang nangyari po doon kung pag-aralan nyo historical. Ngayon sa panahon natin, February 14, about dating, meron tinatawag na modern dating. At ito yung kasukulam-sukulam sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi ginaganap po dito yung casual sex o yung tinatawag na premarital sex. Pwede kang makipagtali kahit hindi ka pa kinakasal. Why? Because of dating. Nanonormalize sa panahon po natin. 1 Thessalonians chapter 4, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of just like the Gentiles who do not know God. Huwag tayong makigaya kung ano yung ginagawa ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos ay gagawin mo rin as a Christian. Kung makikipag-date ka, kailangan yung merong respeto sa sarili. Respeto doon sa mahal mo, yung nasa will ng Panginoon. Yung merong sanctification, yung pinupursue natin yung holiness, not in a lustful date, but in God's will. Alam naman natin na sa panahon natin, meron ng live-in partner. Kuhang-kuha na ng bansang Pilipinas ang ganitong behavior ng mundo na kahit hindi ka kasal, pwede kang makipag-date. After that, nagkakaroon ng ganito nga, casual sex. That is immorality. Yan yung pinapaalala sa atin ng Bible na hindi natin dapat gawin yan. Lalo na kung ikaw ay Christian. Ngayon, kung hindi mo kayang i-take po yung ganitong reminders, pwede po tayong mag-next video. Pero wag nating husgahan kung sino yung nagsasalita dahil ito ay galing sa salita ng Diyos. Nire-remind lang tayo ng Panginoon na wag tayong makibahagi sa behavior ng mundong ito kung paano silang mag-celebrate or pag-date. Kailangan ayon sa kalooban ng Panginoon. Isa pa po sa modern dating ay more on attraction. Lustful na po ang nangyayari, hindi na love. Kaya ka nakikipag-date kasi meron kang gustong gawin after ng dating. Tama ba? Sa Bible, walang dating. Merong courtship. Nagkakaroon ng ligawan. Sa panahon natin ngayon, text, social media, message na lang. Kaya ito yung ninormalize ng mundo sa ating panahon kahit sa mga kabataan na nawawalan ng holiness, nawawalan ng sanctification. So sa Christian, kailangan biblical tayo. Kailangan magkaroon pa rin tayo ng God's will. Hindi po masama yun mga kapatid. Pwede tayong sumaya ng hindi na papalungkot ang Panginoon. Alam ko nasa era tayo na out of control na ang mga kabataan. Nanonormalize ang dating na merong immorality pagkatapos may pagnanasa. But it's not too late. Maghanap natin yung kalooban ni Lord. Pwede tayong magkaroon po ng fiancé, kasintahan, pero ito ay ayon dapat sa kalooban ng Panginoon. The Bible reminds us to watch ourselves. Tingnan natin kung ano yung dapat nating iwasan para hindi tayo mahook dun sa temptation. How to prevent dating like a Gentiles? We need to flee from lust. We need purity from the Holy Spirit. Basahin natin ulit yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo umiiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan.
hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Malinaw po dito, ito yung pinaparating sa atin ng Bible. Huwag tayong tumulad sa mga taong hindi kumilala sa Panginoon, bagkos maging example tayo kung paano ang tamang pamamaraan ng dating. Again, ang pagmamahal natin ayon dapat sa Panginoon. Nakasentro ang ating pagmamahalan sa Diyos, kasi kung about lang yan sa last, hanapin mo yan sa ibang babae o sa ibang lalaki, magkakaroon pa rin ng continuation of committing sin. So kailangan makat po yun. So kailangan po natin ay ang Panginoon kahit sa ganitong mga usapin. Meron ka natutunan? Let me know in the comment section. Share mo to sa unang taong papaisip sa'yo. God bless.